Oo, kasi walang specific na tanong, eh. Ano ba yung tanong dun? Da Vinci Ah, Code lang, anong tanong? totoo ba ang Da Vinci Code na si ano, si Kristo tsaka si Maria Ah, Magdalena ay oo. magkasintahan? Hala, na-decode na nga, na-decode na yan, gawa-gawa lang yan ng mga ano, mga Oo. mason. So, wala yan, hindi yan totoo. Ito na. Ayan. Ayan, sige. How true is Da Vinci Code authored by Dan Brown that speculates of the core aspects of Christianity and the history of the Catholic Church? Yan. Core Siyempre. aspect of, the core aspect of Christianity? Hindi, kasi kailan lang ba yung Da Vinci Code na yan na lumabas at 'di ba kaya nga na yung pinalabas nila na movie hindi na ano yun hindi nag-succeed Hindi kasi na nga hindi nag-click. masyad hindi siya nag-click, hindi talaga pinalabas sa sinihan, talagang hinarang kasi purong kasunungalingan yon. Kaya doon pa lang wala na kasi kung truth pa yon na ipalabas na yon, pero dahil puro lang yon kung sa baga paninira, hindi talaga siya nailabas. Ayan. So, sabi ni Brother Junri is naban siya ang pelikulang Da Vinci Code may Dan Brown, no? Actually, tama na ban ngayon pero temporary lang siya na ban kasi ah, naipalabas siya doon sa Ozamis. Naalala ko pa yun dati, way back 2006 sa Mabuhay Cinema, Mabuhay Cinema Theater ba yun? Yung Mabuhay Cinema Theater, ang mga palabas po doon mga rated 18. Mga rated mga mga rated X, mga rated R. Yun ang mga palabas doon sa sa Mabuhay Cinema sa Ozames. Ano yan eh, nasa gilid yan ng ng GG Mega Mall. Hindi ko rin kasi mga sinihan dati, maraming sinihan doon sa Ozamis, may Mabuhay, meron ding Little Cinema, meron ding yung isa yung malapit doon sa palengke, tatlong sinihan dati. Yung isa sa loob mismo ng GG Mega Mall, yung Little Cinema. Tapos hindi sa kamo yun sa para bang bakante sa gilid ng GG Mega Mall, and then paliko papunta doon sa Ozamis City National High School. Yun Mabuhay naman. Yung isa naman, nakalimutan ko anong sini yun na malapit sa palengke. Yung isa doon, yung Mabuhay Cinema Theater, ang mga palabas po doon, mga rated R, mga rated X. Doon po ipinalabas yung Da Vinci Code. Based naman sa sa mga naging resulta, nilangaw yung pelikula. Nilangaw, sabihin konti lang nanood, at yung mga nanood, mga tricycle driver pa naman, yung iba naman medyo rin. Ang mga comment is hindi ka panipaniwala yung movie, maging tricycle driver hindi maniniwala doon. Yun ang so talaga hindi siya nag-click sa Philippine cinema. Ewan ko lang sa ibang lugar. Kasi siya rated 18 siya eh. Rated 18 siya. Una binan yun ng MTRCB dahil sa mag-cause ng kalituhan, and then temporary lang, and then pinayagan na ipalabas pero rated 18 siya para to make sure na ang manunood is nasa tamang pag-iisip na. Yun ang reason kung bakit hindi nag-click ang movie na Da Vinci Code ni Dan Brown. Mukhang may part 2 pa yata yun eh, yung Angels and Demons. Yung actor nun si si Tom Hanks, no? Ang part 2 nun yung Angels and Demons na pelikula. So hindi talaga siya nag-click dahil based doon sa sa pelikula, meron siyang isang angkan na nag-hold ng lihim. Kumbaga, yung angkan na yon, sila yung direct descendants ni Jesus Christ daw at ni Maria Magdalena. Kaya yung isang anak, atim nga maglakad sa tubig, hindi naman nakalakad sa tubig,
So, yun ang nasa pelikula, no? Marami sila, isang angkan sila na descendants daw di umano ni Jesus Christ at ni Maria Magdalena. Dahil naging magsyota daw sila at may nangyari, nagkaanak. So baga talaga napakalapastangan talaga ng Da Vinci Code ni Dan Brown. Actually ano yan nobela yata yan, isang libro. Di ko nga alam bakit Da Vinci yung nilagay sa si Leonardo da Vinci yung nasa cover. Medyo orange yung libro na yan. O yun, so yan ang nalalaman ko. Binan nga siya sa Pilipinas, pero temporary lang yon. Kasi ipinalabas din. Nang ipinalabas siya, ginawa siyang rated 18 to make sure na ang manonood is nasa tamang gulang na, no? At kung sakali may mag-cause ng kalituhan, at least hindi gaano na ganun ka impact yung kasi yung mga tao nanood, mga Kristiyano rin, hindi talaga maniniwala yan eh. Kahit yun ang nga sabi, kahit tricycle driver hindi maniniwala sa pelikulang yun. Okay? So Brother John Ray? Kaya hindi po yung kapanipaniwala. Hindi po siya core ng Christianity dahil ang core ng Christianity yung nasa Biblia. Wala namang Da Vinci Code sa Biblia. Bro Jando. Sa Ozamis pinalabas yun sa Mabuhay Cinema. Yun, nakalabas din pala. Oh. Sa Ozamis City, kaso lang yung mga tricycle driver, ang kanilang mga comment, kahit pa tricycle driver daw, hindi po niniwalaan yun. ang comment ko lang doon sa sinabi niyang core of Christianity wala, kasi ang core of Christianity na sa Bible, walang Da Vinci Code sa Bible. Oo. So wala yun. Okay, sabi dito, pwede ba daw maghalad o bulak sa mga patay? Walang problema yan. Ang bawal lang yung mag-offer ng pagkain sa patay dahil hindi talaga yan doktrina natin. Yung bulaklak, walang problema yan. Kahit pa sa mga imahe ng mga santo, walang problema yan. Sa mga patay, walang problema yan. Ang problema, yung meron ng halong superstitious beliefs. No, talagang hindi pwede yung yung mag-alay ka ng pagkain doon kasi dati ginagawa rin yan ng ng mama ko dati, no? Doon kami sa Maynila. Ilang taon pa ako noon, mga 5 years old ba, 4 years old, nandiyan sa mga edad na yan. Doon sa aming sa aming altar sa loob ng bahay, nilalagyan ni mama ng ng apple, ng alak. Tanong ko, ba't mo nilagyan ng apple dyan sa altar? Sabi ni mama na paborito daw yun ni Lolo nung yun nabubuhay pa. Paborito ni Lolo. So nilagyan ng mama ko ng apple doon. At nagtaka ako dahil kinabukasan yung apple para siyang para siyang nalanta, no? Para bang nalata, no? Di ko alam po nangyari. Sabi ko mama ko na, matinan mo yung apple mo, parang nalanta. Sabi naman ng mama ko, yan? Yan ay inamoy ng lolo mo. Minsan naisip ko, ganun ba yun? Yung aming daanan sa Maynila, sa boarding house namin, parang yun isang bahay na maraming kwarto, no? Yung mga pintuan may kandila, pati hagdanan sa baba may kandila. Tapos na panahon yun, usong-uso yung TV series na The Regal Shaker. Syempre, minsan naka-imagine tayo na may umaakyat na sa hagdanan na anino na may sungay. Ayun. So, yun ang dati, no?
So, superstitious belief pala yun. Yun ay isang paniniwala na magbabalik daw yung kaluluwa nung namatay na para bisitahin yung mundo ng mga buhay. Yung para bang no sa pelikulang Coco, napo niyo yung Coco, yung animation na Coco. Parang ganun ba? Sa araw ng mga patay, bibisita yung mga kaluluwa ng mga namatay doon sa kanilang mga mahal sa buhay. Salungat pala yan doon sa Bible. Sa Bible kasi is Hebreo 9:28, no? Pagkatapos ng kamatayan is paghuhukom, no? Kung paghuhukom, ibig sabihin hindi na makakapasyal-pasyal pa. At ng panahong yun, naniniwala man ako sa sa earthbound spirits. Yun ang yung nakano doon, kaya syempre madali kaming mapaniwala kaagad. Wala kaming idea nung panahong yun na yung mga sinasabing earthbound spirits is pala yun, demonyo. Wala kaming alam doon. So yun na nga, okay lang na mag-alay ng bulaklak, hindi lang yung pagkain. Kasi yun ay superstitious belief na. Hindi rin maganda resulta. Kalayan mo naman may lumapit dyan na butiki, sabihin mo, wag niyong pakialaman yan kasi si lolo nyo yan. Yung anak, takam na takam sa pagkain. Mama pengi noon, ay wag kay lolo mo yan, kay lolo mo. Lolo pati na si lolo, yun na nga pala kay lolo nyo yan. May lumapit na butiki. May butiki kakain, wag mong hayaan butiki, si lolo mo yan. Tanan mo, si lolo naging butiki. So, may superstitious belief, yun ang bawal. Pero yung pag-alala ng bulaklak, okay lang po yun.